Samantala, humingi naman tayo ng update sa lagay ng panahon mula kay Rod Lagusad live. Rod? Charms, napanatili pa ng bagyong Emo ang lakas nito habang papalapit sa kalupaan na bahagi ng Western Pangasinan. Base sa 8 p.m. weather bulletin ng Pag-asa, huling namata ng Typhoon Emong sa layong 105 kilometers northwest ng Iba, Zambales. Taglay nito ang lakas na hangin na nasa 120 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na aabot sa 150 kilometers per hour. Ang naturang bagyo ay mabagal na kumikilos pasilangan. Papalakasin pa rin ng bagyo ang hanging habagat na magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Una nang sinabi ng Pag-asa na ang minomonitor na bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang tropical storm na may international name na Crosa na nasa layong higit 2,000 kilometers east ng eastern Luzon ay aakyat patungo sa southern Japan. At kahit nasa labas nito, posible nitong pag-ibayuin ang hanging habagat sa susunod na linggo sa malaking bahagi ng Luzon habang inaasahan naman na hindi ito papasok sa loob ng PAR. Nakataas ang tropical wind signal number 4 sa southwestern portion ng Ilocos Sur, northwestern portion ng La Union at extreme northwestern portion ng Pangasinan. Nakataas naman ang signal o tropical wind signal number 3 sa southern portion ng Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, rest of La Union, northern and western portions ng Pangasinan, Abra, western portion ng Mountain Province at western portion ng Benguet. Nakataas ang tropical wind signal number 2 sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte, rest of Pangasinan, Apayao, Kalinga, rest of Mountain Province, Ifugao, rest of Benguet, Babuyan Islands, northern and western portions ng mainland Cagayan, western portion ng Nueva Vizcaya at northern portion ng Zambales. Nakataas ang tropical wind signal number 1 sa Batanes, natitirang bahagi ng Cagayan, western and central portions ng Isabela, Quirino, rest of Nueva Vizcaya, rest of Zambales, northern portion ng Bataan, Tarlac, northern portion ng Pampanga at western and central portion ng Nueva Ecija. Ayon sa Pag-asa, posibleng maglandfall o dumaan malapit sa western Pangasinan ang bagyo sa susunod na 3 oras. Inaasahan na maglandfall din ito sa La Union o Ilocos Sur ngayong gabi o bukas ng madaling araw. Matapos ito, babagtasin nito ang bulubunduking bahagi ng Northern Luzon at lalabas sa bahagi ng Babuyan Channel bukas ng umaga o tanghali. Mula dito, kikilos ito pahilagang kanluran o dadaan malapit sa Babuyan Islands bukas ng tanghali o hapon. Maaari din itong dumaan malapit sa Batanes bukas ng hapon o gabi. Paliwanag ng Pag-asa, maaring mas lumakas pa ng saglit ang bagyong Emong bago itong maglandfall dahil sa compact circulation at paborableng atmospheric at oceanic condition. Charms, inaasahan na sa pagtama ng bagyong Emong ay hihina ito hanggang sa makalabas ng Philippine Area of Responsibility. At mula dito sa Pag-asa para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV. Charms? Rod, para lang mabigyan ng babala ang mga lugar na dadaanan ng bagyo, gaano ba kalawak ang rain band nito? At ano ulit ang babala ng Pag-asa? Particular dyan, Charms, laging sinasabi ng Pag-asa na kahit walang storm signal sa inyong lugar ay isipin natin na meron pa ring hanging habagat. So, sa inilabas na rainfall outlook ng Pag-asa mula kaninang hapon na magtatagal hanggang bukas ay may mga lugar na maaapektuhan nitong particular ng bagyong Emong, habang may mga lugar naman kasama ng Metro Manila na maapekto naman ng hanging habagat. So asahan na natin because itong mga nakarang araw may mga lugar na saturated na at inaasahan natin na merong magkakaroon ng malakas na ulan katulad ng 200 mm dyan sa may bahagi ng Zambales at Region 1. So asahan na natin na magkakaroon ng widespread na pagbaha at sinasabi naman ng Pag-asa na makinig sa inyong mga local disaster reduction management offices para sa inyong gagawin at kung kailangan lumikas ay lumikas dahil sa banta na rin ng pagbaha at pagguho ng lupa. Charms? Rod, isang katanungan lamang, no? Para lang maliwanagan ng ating mga kababayan, kapag sinabing 200 millimeters ang ibubuhos na ulan sa red category, saan ba natin ito maikukumpara? At gaano ba ito kadami at gaano kadelikado sa makakaranas nito?
Charms, paliwanag sa atin ng Pag-asa. Pag sinabi na itong bukas, no, merong tong mga lugar o probinsya na magkakaroon ng makakaranas ng higit 200 millimeters na ulan, ang sabi sa atin ay maaaring ikumpara ito sa 200 liters ng tubig sa isang per square meter. Pero ito ay in the period of 24 hours. Mukhang konti lang, pero kung titingnan natin sa perspective na ito ay para sa buong araw, ay inaasahan natin na madami ito at maaaring mag-cause ng widespread na pagbaha. At isipin din natin na itong mga probinsya na to ay hindi lang ngayong araw binaha, no? Halos siguro no last Friday, last weekend pa ay pinuulan na itong mga lugar na to. Kaya yung pagbaha ay maaaring widespread at syempre yung lupa saturated na maaaring magkaroon ng risk ng pagguho ng lupa. Sa inilabas na rin na critical alert ng Mines and Charms. Oo, last question, Rod. May minention ka kanina na may palapit na bagyo, Typhoon Kronos, no? Ano ba ang chance nito na makakapasok rin siya this weekend? May sinabi rin ba ang Pag-asa tungkol diyan? Charms, paliwanag ng Pag-asa, itong bagyong tropical storm na sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay mababa ang tsansa na makaapekto o pumasok sa Philippine Area of Responsibility kasi base sa kanilang forecast ay pahilaga o papunta sa southern Japan ang direksyon nito. Pero kahit ito ay nasa labas, hatak pa rin siyang nagpapaulan dito sa ating bansa. Charms? Okay. Just a clarification, Typhoon Krosa, no? Typhoon Krosa yung sinabi nyo kanina. Okay, maraming salamat, Rod Lagusad.